on December 6 as as a component of the consumer assembly. Wala po ba tayong natatanggap, ma'am, na reklamo tungkol sa mga balikbayan boxes dito po sa Region 2? Ang ano po, ang meron pong natatanggap, pero usually ang agency who is handling yung mga ganitong issues and problems, yung amin pong Philippine Shippers Bureau. So, fino-forward natin sa Philippine Shippers Bureau yung mga reklamo patungkol sa yung mga hindi natanggap ang mga balikbayan boxes na or pagdating nabuksan or may mga nawawala. Okay, thank you very much, ma'am. At dakuhan naman natin si Ma'am Franz, no, sa kanyang mga activities. Kasi pag sinasabi nating one town, one product, dyan nakikilala yung isang municipality. No? So, ma'am, ano po ba yung mga ginagawa po natin para po matulungan po natin yung mga maliliit po na may mga product po na pwedeng maging competitive yung kanilang product. So, ano po yung mga ginagawa po natin, ma'am? Unang-una sa lahat, ano po ba yung OTOP? Ang ibig sabihin po ng OTOP ay One Town, One Product. Basically po, ang objective nito is mag-identify ang isang municipality ng isang product kung saan pag naisip nila itong product na ito ay sa municipality na ito. So, ang isa pong program namin sa pro-promote ng One Town, One Product is ito pong 6 Cagayan Valley Region or OTOP Congress. So, pang-anim na po ito na event na nai-launch or nai-sulong ng DTI. So, ano po ba yung mga programs na nandito sa 6 Cagayan Valley? Unang-una po sa lahat, yung Padday na 5 Regional Trade Fair. So, ito po yung ground kung saan merong mga exhibitors na businesses dito po sa Region 2 kung saan pinapakita po nila yung creative and innovative products na kayang-kayang gawin ng mga taga-Region 2. Tapos ito po namang OTOP Congress proper or OTOP Congress, ito po yung converge o convergence ng mga iba't ibang business sectors, private sectors, local government units, provincial government units kung saan nag-share po sila ng business opportunities. Ngayon, dito naman, ang objective naman po ng OTOP Congress ay to build strong relationships among business sectors and the likes. So, ngayon po, yung sa trade fair namin, ito po ilo-launch sa December 4 or December 4 to 8 sa upper and ground or lower and ground level sa Brixton Mall. Then, dito po pinapakita rin po yung iba't ibang products na ginagawa ng Region 2. Furniture, food, and GDH. GDH po yung gifts and decors and housewares. Lahat na po ba ng municipality natin, ma'am, meron na po silang talagang product na Yun po ang pinaka-target ng DTI. So, sa Region 2 po, meron tayong 5 provinces and almost 93 municipalities. So, yun po ang pinaka-target naming magawan ng or makuhanan ng OTOP or ma-identify na product. Yeah. Yes, ma'am. Si Ma'am Rance naman. Yung sa OTOP kasi, I just want to know kung LGU ba or DTI ang pumipili sa One Town, One Product? Kasi the tendency is itong town na itong product niya, itong dineclare nila na one product, OTOP nila. Then another is like the case of bananas. There are so many towns na OTOP nila ang bananas, o banana chips, mga ganyan. Then there are also other towns na ang OTOP nila is, of course, yung mga seaweeds, yung mga ganun. So, what will happen? Okay lang, parang free for all. Kung ano gusto mong i-declare na OTOP mo, yun na. Opo, tama po yan. Hindi naman po natin maiiwasan na may mga iba't ibang gusto ang mga municipalities. Marami silang resources. Kung halimbawa po sa municipality ito, may banana sila, may mango sila, may nagproduce sila ng milk. So, okay lang po yun, sir. Ang OTOP naman po is partnership of DTI and the LGUs. So, kung gusto nilang
announce na ito ang OTOP nila, okay lang po yun. Mas maganda po na mas marami silang products na mai-identify as their OTOP. Mm-mm. Follow-up lang sa amin, Ginny. Meron pa po bang LGU dito po sa region, ma'am, na wala pang masasabing OTOP? Ngayon po, meron pa po, lalo-lalo na sa mga coastal towns natin sa Isabela. Mm-mm. And also, dito rin po sa Cagayan, konti na lang po dito sa Cagayan na may mga OTOP na, nung mga wala pa pong mga OTOP products. Mm-mm. Paano ho papasok ang DTI doon, ma'am? Para na sa ganun, matulungan din sila mag-develop or mag-identify? Meron po bang ganung program? Ang way po ng DTI is through the Municipal Trade and Industry Officers. Ay, So may pupunta ganon. po ang tawag po namin sa kanila ay MTIOs. So pupunta po ang mga bawat MTIO, meron pong naka-assign sa kanilang municipality or city or town. Ngayon pupunta sila doon, i-identify nila kung ano ba yung mga raw materials na available po doon sa town na yon. And ngayon, gagawa po sila ng proposal, makikipag-usap po sila sa LGU ng town na yon, na nakikita po namin na marami po kayong, halimbawa po, isda. Marami po kayong isda dito. So gusto po namin sa DTI na tulungan kayo na improve yung products nyo or kaya mag-invent tayo ng mga products na available naman ang resources sa inyo. Okay, baka doon nga sila nahihirapan, no? Tagas doon na nga sila, hirap sila mag-identify kung anong mayaman sila. Doon sa kabaliktaran naman po nun, ma'am, can you name a few LGUs perhaps na talagang umani na o gumawa na ng pangalan because of their OTOP, dahil sa OTOP nila? Halimbawa po dito sa Cagayan, sa Alcala po, no? Malalaman nyo naman po or makikita nyo sa region, Alcala. Alcala Milk Candy, kilalang-kilala po yan. Carabao Milk Candy po, ano. So, meron rin po tayo dito sa Angadanan. Angadanan naman po ay kilala ang OTOP nila is bamboo. So, meron na rin po silang bagong na-invent na or bagong mga projects na engineered bamboo. So, yes po, makikita nyo po lahat ng mga bago at innovative products natin sa Regional Trade Fair po. Ang Regional Trade Fair po natin ay sa December 4 to 8 sa lower and upper ground levels ng Brixton. Kasabay rin po nung Consumer Welfare Congress. Okay, thank you, ma'am. At ayan, it's Ma'am Mary Ann Stern naman para po, ano nga po ba itong sales promotion application? Pagdating kasi sa promotion, talagang useless po ang isang business pag hindi po napopromote, di ba? So ma'am, ano po ba yung mga dapat nating malaman tungkol po dito? Okay, Angie, una-una sa lahat, yung mga business enterprises natin, once na gusto nila mag-promote ng kanilang mga products or kaya to do some marketing promotion, kailangan nila mag-secure ng permit from the Department of Trade and Industry. At ang una ay tingnan nila kung ano yung coverage ba nung kanilang promotion. If it's within the municipality only, or it will cover 1 or 2 municipalities in a single province, then they have to secure their permit doon sa DTI provincial office na may jurisdiction sa probinsyang yon. Or kaya naman kung yung coverage ng kanilang promotion will cover 1 or 2 provinces within a single region, then they have to apply within the DTI regional office. At kung ito'y national in scope na hindi kasama ang Metro Manila as a coverage of the promotion, which is normally ito yung kinakandak ng ating mga multinational companies, they have to secure their permit from the DTI National Capital Region Office. At ang basic requirement dyan is unang-una, they have to apply their permit at least 30 days before the start of their promotion. Then they have to write a letter of intent to DTI, to the concerned DTI head of agencies, nung saan nila ifa-file yung kanilang application for permit. Then they have to submit the mechanics of the permit, of the promotion, rather, of the sales promotion, na kung saan naka-identify doon kung anong klaseng scheme, kasi may mga iba't ibang scheme tayo ng promotion. Yung iba, game show, yun yung in-thing ngayon mga game shows,
Tapos yung iba naman, raffle draw, or kaya discount scheme. So, they have to determine or specifically enumerate kung ano yung mekanismo how they will conduct their sales promotion. And from there, ang gagawin naman natin, mag-i-issue tayo ng permit. So very important na tignan natin kung yung mga business enterprises who do this marketing promotion or sales promotion, meron bang DTI permit number. So if they do advertisements, dapat merong per DTI permit number. If it's NCR, if it's national in scope, normally per DTI NCR number, yung control number niya, then series of 2013 yung number, yung year. So yun yung una nating tignan. So ano ba tong sales promotion? Ito'y techniques really intended to increase sales, patronage, and or goodwill of a product. At ang yung magandang elemento na tignan natin is kung meron bang use of media or advertisement. Kasi meron din mga instances na exempted sa sales promo permit yung bang indoor prices. Example, yung isang grocery store, naisip lang niya na magpa-indoor price parang sa first 5 customers nila for a day, wala naman siyang advertisement na ginawa, so hindi na ho niya kailangan pang mag-secure ng kanyang promo permit. So, yun po yung gusto kong i-emphasize for our audience, especially yung mga business owners natin who intend to conduct promotion, to please secure their promo permit dahil po meron po tayong kaukulang departamento or section sa DTI who also do the enforcement. Kasi we, as a way to protect our consumers during the enforcement process po natin, maaaring randomize po yan, bisitahin po yung mga business establishment natin, makita ho na wala tayong permit, when we're doing sales promotion, then correspondingly, we can be penalized. So, yun po yung gusto ko pong i-caution yung ating mga business owners, yung ating, especially yung mga department stores ngayon, yung mga groceries. At those entities na nagpapa-parlor games. Kasi before, hindi kasama yung mga game shows eh. So, may bago kasi tayong rulings na pag sa sales promo, sabi niya dito, it involves broad consumer participation which contain promises of gains such as prizes in cash or in kind as a reward for the purchase of the product, security, service, or winning in a contest or a game. So, yun yung mga important element po natin, elemento na kailangan tignan kung ito bang activity natin is within the purview of sales promotion. Okay, may follow-up question si kasamang Tere. Opo. Ma'am, papaano po yung mga yung style din po na iba mga business establishments na nagbibigay sila ng mga cards na kailangan tatatakan, ganyan. Tapos pag naka-10 ganito ka na, may libre kay isang product, mga ganon. Kailangan din po bang i-register sa DTI yung mga ganito pong mga promotional activities nila? In-advertise po nila yun, ma'am. Nagkaroon ng broad consumer participation and then advertise it. Definitely, they have to secure a permit po. Yung sinabi ko kanina, yung sa enforcement, di po ba, hindi lang ho yun yung pamamaraan para magreklamo ho tayo. Kung meron ho tayong mga consumers na biktima, pwede ho tayong dumulog sa opisina ni Ma'am Linda sa ating DTI provincial offices na ireklamo na may mga ganong activities para po matignan ho ng ating opisina. Wala naman po tayong mga reklamong natatanggap, ma'am, na gano'n, nanloloko sila, yung mga promo-promo nila na ganito is hindi fake pala, mga gano'n po? Meron na rin. Meron na rin tayong mga ganong mga may mga natatanggap na rin tayo mga ilan-ilan na mga reklamo pero ina-address po ito ng ating mga DTI provincial offices. Kasi normally, they lodge po yung complaint on the DTI provincial office to have the jurisdiction po or kung saan nangyari po yung activity na yan. Hindi ba pwedeng kahit wala munang reklamo at meron kayong naulinigan na ganyang mga promo-promo, ma'am, hindi ba pwedeng pakialaman muna ng DTI bago po sila mag-push through on that promos? Yes, ma'am.
May mga proactive stance din po tayo, yung mga DTI provincial offices po natin, tinitignan ho nila. Kung may naririnig-rinig na ho sila na mga promotion activities na gustong gawin ng isang company, then di ina-advise naman po na pumunta na at mag-apply. Then gusto ko lang pong i-emphasize kasi dalawa po ang nag-i-implement ng pagbibigay ng promotion permit. Ang DOH din po ay nagbibigay ng promo permit for food items, for cosmetics po natin. So, yan, Food and Drugs Administration po, DOH FDA po. So, kung mapapansin ho ninyo, pag mga food items yan, di ba yan, per DTI, per DOH FDA permit number. So, halos parehas lang ho yung mga requirements din ho na kailangan sa FDA. Pero kung minsan, ma'am, sinasabi po ng DFA na hindi pa sila kumukuha ng permit, pero, FDA. Pero andun na po, nakasulat na po dun sa bote or sa kung anong item yun na meron ng FDA permit, etc. etc. Hindi ho. Kailangan ho nating i-check ho yan. So, mga violations po yun. So, ang DTI po is committed to proactive stance po to protect our consumers. And yun nga po sinasabi ko, kahit wala hong complaint, we ask our associates in the ground to be more vigilant. But at the same time, we encourage, we enjoin our consumers to be vigilant po. Katulad doon ng sinasabi namin, hindi ho natin kayang mag-isa yan as an agency dahil sa kakulangan ng tao. Pero kandyan ho kayo bilang katuwang po namin, mas lalo ho namin magagampanan yung aming tungkulin ng mahusay at maayos. Pero ang problema po, ma'am, pati yung per DTI permit number, dinadaya din po yun, pinapeke. Kaya meron po bang way para sa mga consumers na malaman na meron bang palatandaan? Kumbaga parang sa mga banknotes natin, na merong mga security features. Sa inyo po, ano po ba, saan dapat nag-uumpisa? Ano po yung palatandaan na ito'y genuine na permit number ng DTI na binigay dito sa establishment na ito? Ang una ho siguro, tumawag ho tayo sa DTI. For the national in scope na mga permit, pwede tayo mag-browse sa DTI NCR na website po. Meron po doon yung database ng mga na-issue na mga permit po na national in scope. For the regional or provincial in scope po na mga permit, you can call the nearest DTI office kasi may database po tayo. Normally, ang nakalagay lang ho talaga is per DTI permit number, na control number and the series po siya. Normally, 4 po siya. Wala ho. Na apat. Nabanggit po ninyo kanina, ma'am, na kailangan ng permit sa sales and promotions pag may yung ginagamit po yung media. Paano po yung sa net, ma'am? Alam naman natin may mga nagbebenta rin sa Facebook. Ano yun? Paano namomonitor din po natin yun, ma'am? We become more responsive na rin po. Ang DTI ay may mga nilabas na mga polisiya to address po yung mga e-commerce transactions po natin. So right now po, we are evolving. It's a work in progress. It's also DTI po kasi who's working closely with concerned agencies for the implementation of the e-commerce. And ito pong sistema ng marketing po natin ngayon ay inaayos pa po natin. So it's a continuous work in progress po. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Baka meron po kaming hindi natanong na gusto nyong napaka-importante pong Sige, malaman ng ating mga consumer. Sa naman po, aside po sa sales promo permit, gusto ko pong i-encourage yung mga business owners po natin na mag-register na po ng kanila or mag-renew ng kanilang business name po para sa January, hindi na ho tayo mag-clog sa opisina ng DTI at saka LGU. As early as of now po, kung pwede na pong i-renew yung inyong business name registration, then please visit po yung nearest na DTI provincial office po natin, or meron na kasi tayong scheme. Pwede ho tayo mag-apply online. Punta lang ho kayo sa dti.gov.ph.
then punta po kayo sa BNRS na menu, then you can apply online para po, then ang gagawin lang ho natin, you go to the nearest DTI office to pay later on yung corresponding fee po natin. So alam naman ho natin na ang fee po natin is depende sa kanyang territorial scope. Yung pong barangay natin is 200, yung ating municipal is 500, regional is 1,000, then national is 2,000. So gusto ko lang hong i-emphasize yung territorial scope, na yung territorial scope is, ito po yung hindi ho ibig sabihin doon nakalimit yung business activity po niya. It's it's an area within which the right of the owner to use his business name. So if it's regional, yung kanyang territorial scope, kahit saan na po na parte ng Region 2, pwede na ho niyang gamitin yung business name registration po, yung certificate po niya. Kasi po, as part of the policy po ng DTI to become more business-friendly, meron na tayong ginawang single registration. Unlike in the previous years, kung 10 yung branches mo or 100 ang branches mo, you have to apply 100 times. So this time po, it's single registration. It depends on the scope of your, territorial scope of your business. If it's national scope, you only have to apply once, and you can use that business certification everywhere in the country where you would like to establish later on or set up your business. You just have to apply later on. Example po, kailangan lang ho ng parang certification from us na ang scope of your business is national, regional, or city. Kailan pa po nagsimula itong single registration, ma'am? Noong 2010 pa po. Actually, nagkaroon tayo ng reform sa business name registration process natin in 2010 eh. Napakarami pong in-institutionalize na mga policies para po mas lalong mapadali. Yun nga, yung sa web BNRS, naging computerized. Before, it would take you 5 days to get your BN certificate. This time, once na all the requirements are complete, you can have it in less than 30 minutes. Ang pinakaano po is in 15 minutes. Basta po, kompleto po yan. Then, yung pong form, dati napakaraming form ang kailangan nating fill upan. This time, single form na lang po siya at napakaraming information. Ngayon po, medyo na-minimize na po. So, yun yung mga underrated initiatives, streamlining initiatives po na ini-implement ng DTI, and continuously we are improving because we would like to have later on an online payment scheme. Yun po yung wino-work out natin ngayon na in the near future, our clients can now pay online. Para pumunta man ho sila sa DTI is just to present their valid ID kasi it's still a requirement. If it's an online registration, they still have to visit the nearest DTI office to present their valid identification card. Ma'am, at the moment, ilan na po ang mga naka-register ng mga businesses? And ano po yung trend every year? Nagtumataas po ba? At the moment po, wala ho sa akin kamay yung database. But for the trend, I can assure you po na it's increasing naman po. And it's a sign that the business environment is improving. It's becoming conducive for our mga businessmen. Okay, Ginny, last kay Ma'am Linda. Yung pong binanggit niyo po kanina mga establishments, ma'am, na mabibigyan ng Bagwis Awards. Pwede mo banggitin kung sino na ho yung mga awardees natin na gold, silver, and bronze? Para naman matularan, alam namin ang pupuntahan namin. Sa ngayon, hindi ko dala din yung mga listahan ng ating mga business establishments na mabibigyan ng Bagwis Awards. But we encourage, we invite you and our consumers to join us during our 5th Consumer Assembly. Okay. This will be on December 6 at the Brixton Mall. Okay, ma'am. Unang last na hirit na, no, kasi we have only 2 minutes more, no. Paano po yung mga products pala, ma'am, na especially po sa mga nagkalat po yung mga Korean stores, mga China products po dito. Hindi po namin maintindihan kung kailan po yung expiration date niya. Paano po yun, ma'am?
Pagka yung mga items na covered ng mandatory product standards like yun nga mga Christmas lights, mga bulb, ito kasi meron sila sa mga itong mga nabanggit mong mga stores. So kasama sila sa monitoring namin at we actually enforce yung product standards law. Pero yung mga produkto na katulad ng mga, kasi may mga China products na food items, this is already under the Bureau of Food and Drugs. So BFAD na po ang nagkakandak ng monitoring, maging mga cosmetics. So this is actually being done by the Bureau of Food and Drugs. Pero Okay. yung mga nabanggit ko, mandatory products under ng Bureau of Product Standards, kami yon, minomonitor Okay. namin yun. Okay, thank you, ma'am. At huling hirit po mula kay Mami Dig. Are you aware, ma'am, na may isang tindahan, isang pangalan ng tindahan pero tatlo yata yung kanilang ano. May mga tinda silang mga biscuits na ang nakasulat doon po ay it's not sa Chinese. So hindi po natin maintindihan kung ano ba 'yun, ma'am. Tapos wala po silang expiry date. So baka lang mapasyal kayo sa ibulong ko na lang po mamaya sa inyo kung saang tindahan 'yon. Baka lang mapasyal kayo doon at makita po ninyo yung mga biscuits na 'yon na nakasulat po kasi sa Chinese. Ayun nga po dun sa mga nabanggit natin, yung mga food items, ang BIFAD na po ang mga nagmo-monitor po doon. Pero ito po, maski kami na DTI, it is our advocacy, it is our responsibility na sabihin sa ating mga consumers na tignan po natin yung mga label ng mga produkto na binibili natin. Especially nga po pagkain dahil yun nga po nakasulat siya sa hindi natin maintindihan na sulat, hindi natin alam kung expired na palang mga ito. So, wag na natin bilhin yung mga ganong produkto. Kahit na sabihin natin, mas mura ito kaysa yung mga nabibili sa mga grocery stores o sa tindahan. Pero hindi naman tayo assured of the quality ng mga produkto pong ito. So, sinasabi natin, we should get the best value of our money. So, consider natin yung kalidad ng mga produkto din natin na binibili natin. Okay mga kaibigan, napakarami po nating nalaman sa araw na to. Kulang na kulang po yung ating oras at kung may mga katanungan pa po kayo mamaya, pwedeng off the cam. At yan nga po, yung ating mga mamimili na maging mapanuri po, kagaya po ng nasabi ni Ma'am Tan kanina. At ini-invite po namin kayo, mga tagapakinig namin at mga televiewers sa kanilang 5th Cagayan Valley Consumers Assembly, December 4 to 8, Ma'am. Sabay na rin yung 6th Cagayan Valley Auto Congress, yan po sa may Brixton Mall. So marami po tayong makikita mga iba't ibang products doon, no? At syempre yung pag-secure po natin para tama nga po hindi po maging crowded sa DTI pagdating po ng January. Ugali pa man din po natin na mahilig po tayong mag-rush. So as early as now, ma'am, pwede na tayong mag-apply ng ating o mag-renew, no, ng ating mga business name registration. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan at sa ating mga bisita kay Ma'am Linda, kay Ma'am Franz at kay Ma'am Mary Ann, sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating pinuno ng Philippine Information Agency, Director po Rita S. Licas, sa ngalan din po ni Kasamang Oliver, ako lamang po si Jenny Valentin Bakiran. Nag-iwan po sa inyo ng 29 days na lang, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. At syempre maraming salamat din sa ating mga kasamahan, sa ating mga kasamahan sa pamamahayag. Mabuhay po tayong lahat and have a blessed morning po.